Mahal mga kapatid, niingon si Senator Erwin Tulfo gahapon nga magpadayon daw ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee bahin sa flood control project anomalies inig mahumana ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Sa wala pa na, ato sang balikan ang mga giingon sa presidente bahin ani sa iyang SONA last year. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sa SONA ni President Marcos, niingon siya nga duni mga palpak ug napoy mga ilusyon ra nga flood control project. Mao nang nimando siya og nationwide audit para ani. Gisugdan po dayon sa Senado ug Kongreso ang investigasyon sa gituohang ghost projects, overpricing, substandard works ug kickback. Nagporma pod og Independent Commission for Infrastructure aron imbestigahan ang anomalya sa flood control ug uban pang infrastructure projects. Nasubmit na sa ICI ang 125-day report sa Office of the President ug na-turn over na pod ang tanang ebidensya sa Office of the Ombudsman. Ug diri mitumaw ang mga ngalan sa magtiayong Curly ug Sara Diskaya nga gibansagan pod og King and Queen of Flood Control. Doon na raman sila 421 flood control project nga nagkatidraman og kapin 31 billion pesos. Pareho na silang naaresto og nagatubang og mga kasong malversation and graft, tax evasion ug bid rigging. Sa mga hearing, nalambigit ang ngalan ni former congressman ug pugante na karon nga si Zaldico nga nagsilbing chairman sa House Committee on Appropriations nga may kalabutan sa budget insertions o flood control allocations. Base sa testimonya ni Novaliches Representative Toby Tiangco, siko daw ang misumite og panukala nga mokabat og 13.8 billion pesos nga flood control ug uban pang infrastructure insertions sa 2025 budget. Pero siko kanunay lang nga gihimakak ang mga pasangil. Niadtong November 2025, nagpagawa siya og video statement ug niangkon nga dunay budget insertions para sa flood control project. Ginganlan pud niya ang presidente sa aligasyon bahin ani nga gideny ni President Marcos. Ingon pa niya, dili na niya patulan ang mga giingon niko. Tungod kay nagsanga-sanga naman ang issue bahin aning flood control, girekomenda na sa Department of Justice ug Office of the Ombudsman ang pag-file og mga reklamo batok sa pipila ka contractors, mga opisyal sa Department of Public Works and Highways ug lain pang mga personalidad nga apil aning flood control controversy. Apil na ani silang Senator Jinggoy Estrada ug former Senator Bong Revilla nga tuan na karon sa New Quezon City Jail. Take note, nalambikit pa din silang duha sa Priority Development Assistance Fund o PDAP scam years back. Nalambigit pod ang ngalan sa ig-agaw ni President Marcos nga si former House Speaker Martin Romualdez nga sumala sa Ombudsman mao ang central figure sa flood control scam. Nagtakda na nga pakasuhan sa Romualdez og plunder og money laundering bahin sa flood control controversy. Unsa ka ang reaksyon ani sa presidente labi na kay iyang ig-agaw ang gitawag na central figure sa flood control issue? Sumala kang Palace Press Officer Yuse Claire Castro, dili daw mahilabot si President Marcos sa plano sa ombudsman nga kasuhan sa Romualdez. Dili daw mag-interfere ang presidente sa bisan unsang investigasyon na bahin sa flood control scandal. Sabi din po ng Pangulo kahit sino po ang maapektuhan nito kung saan po pupunta ang ebidensya. Sundan na lang po natin. So kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Nigawas ang 18 Maleta Boys nga nagsilbi daw nga bagmen niko. Sa ilang pag-atubang sa hearing sa Senado, ilang gi-reveal ang mga aligasyon nga nag-deliver daw sila og mali-malitang kwarta sa laing-laing mga personalidad nga konektado sa flood control projects. Karon nga si Senator Erwin Tulfo na ang chair sa Blue Ribbon Committee, nipasalig pud siya nga duna daw gyud hearing bahin sa flood control. Maunang ang sunod nato nga tutukan kung mabalik ba gyud ang mga hearing ani. Base sa giingon sa senador, kay kinahanglan gyud nga masulbad na ning problema nga dugay na natong giatubang ug mapriso na ang mga tawo nga naa sa luyo aning korupsyon. Ug sa maabot nga SONA ni President Bongbong Marcos, mas maayo gyud nga motutok ta aron may baw-an nato kung unsa pa man ang mga sunod nga aksyon sa presidente bahin aning pagbaha nga dugay na gyud problema sa mga Pilipino. Pwede po mo comment sa inyong mga expectation kung unsa pa man ang mga isulti o hisgutan sa presidente sa iyang SONA. Ayaw po mo kalimot og like, follow og subscribe sa social media pages sa News 5 para sa lain pang mga updates. Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya, amping tangtanan.